Yung 35 personnel dyan sa Davao, 35 personnel sa Davao mga bossing. Na pulis, mantakin mo ha, 7 namatay, pito ang namatay. Pito ang namatay, ang tinanggal na pulis 35. So yung 35 na nagtrabaho ng tama, humuli ng mga adik, kasi 7 yung namatay, pero ang dami noong mga buhay na mga nakulong naman, ang dami. Since January, parang basta madami, hindi daan-daan din yung nahuli nila na buhay. Tapos may 7 namatay. Kung halimbawa, meron silang nahuling 400, may 400 silang nahuli, tapos 7 lang yung namatay. So napakababang napakababang kill rate noon, di ba? Ilang porsyento lang yun, yung 7 na yung 7 na namatay versus doon sa nakulong in kanilang tinrabaho, by bus or surveillance, tapos nakulong, mas marami po yung mga buhay. Kaya nagtataka ako, bakit tatanggalin mo 35 na na pulis? 35, ang dami nun. Wala na nga kayong mga pulis, puros kriminal na nga yung mga pulis nyo. Yung mga maayos na pulis, tinanggal nyo pa. Mantakin mo ang Davao City ang pinaka-safe. Isa, dito sa Pilipinas pinaka-safe na siyudad sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia ay nasa top 10 o 10 doon sa loob ng 10 na yun, parang nandoon yata yun basta mataas ang kumbaga livability dito sa probinsyang to, siyudad na to, at itong siyudad na to ay malinis, maayos, safe, kaya nga safest city itong Davao. Tapos tinatanggal mo yung mga pulis sa isang safest na city. Anong gusto mo mangyari sa syudad? Buti sana kung katulad itong Davao ng halimbawa ng Maynila, na maayos na yung Maynila noon, tapos biglang pinalitan ni Hani Lacuna. Noong nakaraan, dumaan ako doon sa Harbor Port, North Harbor, whatever. Dumaan ako doon, tragis, ang dumi. Ang dumi-dumi, as in. Nakakadiri dyan sa may bandang Pierre Delpan, napakadumi, sobrang basura talaga. Buti sana kung ganun, nakikita nyo sa mga video, di ba, yung mga truck, kahit na nandiyan dyan yung bantay, ninanakawan ng baterya, ninanakawan ng mga bakal-bakal, nangi-snatch ng mga cellphone habang traffic. Buti sana kung may ganyan sa Davao. Wala maayos yung probinsya, ibig sabihin tahimik yung probinsya, peaceful yung probinsya, ibig sabihin maayos yung mga pulis na nagtatrabaho dyan, maayos yung nagpapatupad ng peace and order dyan. Ba't mo tatanggalin? It's as if malinis na, dinudumihan nyo pa. Alam nyo yung mga galit na galit tayo yung kalsada na maayos naman pero ginajackhammer, wala naman sira, binubutas yung kalsada. Bakit ganyan kayo na kung ano yung ayos, yun yung pinipilit nyong sirain? Hindi nyo ba kaya mag-conduct ng investigation na nandiyan yan sila? Na ginagampanan nila yung mga tungkulin nila, kaysa naman sila na nga yung matitino, sila pa yung mga ikukulong nyo sa mga kampo habang nandiyan yung hearing. Tapos ang mangyayari, na ilagay nyo na yung 35 na bago niyan, tapos sila gagawin nyo, i-reassign nyo sa ibang mga lugar. So itong bagong 35 na to, panibagong briefing na naman yan. Panibagong kausap na naman yan kay Mayor, itong ordinansa natin. Imbis na sana yung 35 na yan, gumagana na yan araw-araw. Alam naman ni Basti kung yung mga tao niya, mga tarantado Alam ni Basti yun. Parang katulad na lang din kay Pastor Kibuloy, na kung totoong masamang tao si Pastor Kibuloy, galit si PRD sa masamang tao, sana siya na mismo pumatay dyan. Sabi nyo may DDS, Davao Death Squad, di ba? Bakit hindi niya pa pinadukot yan si Pastor Kibuloy at pinatsugi? Kung talagang nangmumules siya, nangre-rape ng mga bata yan, kung talagang merong may human trafficking dyan sa Kingdom Nation, si PRRD na presidente ng Pilipinas na galit sa mga kriminal, walang kaibigan dyan, best friend niya, spiritual advisor niya, kriminal, baka si PRRD pa bumaril dyan. So, yun ang problema. Sabi nga nito, thank you very much, Paytot, sa
Mabuhay ka, Paytot. Sabi niya, testing, iba't ibang amount sa laptop. Abay, thank you very much, Paytot. Pag nagpunta ako Singapore, ililibre kita ng laksa. $35 yung ipinalit nila, hawak nila. Kasi ang isang problema dito, meron kasing, di ba, may warrant of arrest na si Pastor Apollo Kibuloy pero hindi pa nila nahuhuli. Tapos, hindi ko alam, siguro nape-pressure sila. Kaya siguro pinalitan. O so ngayon yung pinalit nyo, anong plano nyo? Mga tarantado yung nilagay nyo dyan para hindi sumunod sa proseso? Kasi yung mga pulis sa Davao, sumusunod dyan sa sistema. Sumusunod sa proseso yan. Yun nga sinasabi ni PRD na isang bahay, isang search warrant. Pag wala siya doon, kuha ka ulit ng search warrant sa panibagong bahay, search warrant ka doon. Ganon, baka naman katulad ng mga taga Negros Oriental yung mga pulis na magpunta dyan, maghuhukay ng baril. Putya, gagalaw pa yung CCTV ganon, tapos huhukayin yung baril. Nahukay daw dun yung mga ID, yung mga diploma, anak ng tinapay. Saan ka naman makakita ng kriminal may daladalang diploma? So yun ang problema natin mga bossing. Malupit itong ginawa nito at nakakatakot ito kasi baka mamaya nga this is in preparation na dyan sa ICC na yan. Baka in preparation na yan dyan sa panghaharas na sa pamilya Duterte dyan. O, kaya abangan natin mga bossing. Kasi kung nagagawa nila sa mga ibang mayors, gobernadors, palagay ko itatry nilang gawin yan kay Baste. Pero hindi kayo magtatagumpay. Bakit? Dahil si Baste ay pogi. Yung mga pangit lang ang kaya nyong ganyanin. Nagpaliwanag na ang Philippine National Police kaugnay ng biglaang pagsibak sa 35 PNP personnel ng Davao City Police Office o DCPO dahil sa umunoy war on drugs campaign ng Duterte administration sa lungsod. Si Mayor Baste naman kinondena ang ginawa ng PNP at umasang hindi politika ang punot dulo nito. Si Paul. Okay na, ha? Okay na ha. Okay na ha. Sa mga galit sa Banateros, ito nag-message na yung kaibigan nating si Bisdak. Babasahin ko sa inyo ha. Okay na yun, tol. Wala naman akong sama ng loob sa inyo at wala akong masamang salita laban sa inyo. Nire-respeto ko naman kayong lahat ng mga DDS vloggers. Hindi ko naman kayo kalaban at kaaway. Kakampi namin kayo. Alam mo reply ko? I love you, pre. Alam mo yan. Tapos na ha. Okay na ha? Baka sabihin nyo, nagloloko ako ha? Ayan na yung kaibigan ko si Bisdak. Ayan na Okay na, tol. Putay na si Bisdak. Napakabait na tao niyan. Napakabait na tao nito ni Bisdak. At ito si Bisdak ay, mahirap lang sakyan kasi syempre magkakaiba tayo ng kultura. Iba probinsya niya, iba probinsya namin. So, meron lang kaming mga konting pagkakaiba. Pero ang sinasabi ko sa inyo, magkakaiba man kami ng opinion, pare-parehas kami ng direksyon. Tignan mo. Ayan I love you, pre. Alam mo yan. Sorry din. Pare-parehas lang tayong mapusok. Pare-parehas lang tayong mapusok. Dahil DDS is life. Yan yan na. Sent. Sent. Alam nyo ganyan kami dito. Hindi kami dito. Magkakaroon kami ng konting diskusyonan pero we love each other. Test Taklob, $1.99. Thank you very much. Okay na, bati-bati na. Masyado kayo nagpapadala. Sinusubukan lang namin kayo ni Bisdak. Inutusan ko yan. Sabi ko, Bisdak. Mag-live ka, bilis. Sabihin mo, galit ka sa maisog. Sabihin mo, banas ka sa maisog. Sabihin mo, galit ka sa maisog, bilis. Tapos sabi niya, sige, subukan natin yung mga follower natin, malalaman natin dito kung sino yung mga tanga. Yun na. Nalaman namin ngayon kung sino yung mga tanga. Nalista nyo ba? Kayo talaga
O lahat naman yan, sabi ko nga sa inyo, tayong mga Iskonian DDA solid kami yan. Layo ng pinagsamahan namin yun nila Bisdak, Diyos ko po. Oo, kaya kayong mga buwisit kayo dito kayong mga hayop, kayong mga makukulit, kayong mga chismosa kayo, tigil-tigil nyo na yan. Hindi nyo kami mapaghihiwa-hiwalay. Pag inuman kami ni Bisdak, magla-live ako. Testa Club, thank you very much. Mabuhay ka. You are amazing. Natin Bright Naria. Nasa hide section na. Sige, dyan lang kayo sa section. Yan yung section ng mga tanga. Meron, di ba, section 1 to 10. Tapos yung section nyo, yung section ng mga tanga. Yan yung mga hindi na binibisita ng mga teacher. PE na lang at saka values education yung pumupunta sa inyong mga classroom. Hindi, ganun talaga kami. Meron lang kami mga hindi pagkakaunawaan pero pag nagkita-kita kami, walang ako pa nga nag-aaway ang dalawa tsaka si Brothers Travelers, ako pa nga nagsabi, tama na yan. Tigil nyo na yan. Ako pa nga nagpabati dyan sa mga yan, kanila BMR. Kaya nga sabi ko si BMR, isama yan sa Davao. Kita mo, nagkabati-bati. Di ba? Ganun talaga yan. Kala nyo naman kayong mga tanso. Kala nyo mapag-away-away nyo kami. Putya si Banat Bay. Pag nakita pa ni Banat Bay yan, tatawanan pa ni Banat Bay si Bisdak. Sabihin niyan, Banat Bay, Bisdak. Ano na? Kala nyo bait yan. Bisdak, si BMR, si Brothers Travelers, si Buster Judea. Alam nyo, sinabi ko pa nga sa group chat namin. Sabi ko, oy, samantalahin na natin tong pagkakataon na to. Balang araw, mag-away-away din tayo. Sabi nga ni Buster, oo nga. Kaya ngayon pa lang, bati-bati pa tayo, mag-usap-usap na tayo. Kasi pag magkakaaway na tayo, rambulan na yan. Diba? Oo nga, pasensya na kayo. May lag yung may lag yung video ko, pati yung salita ko nakikita ko dito. Ewan ko sa internet yan. Pero baka kailangan ko lang mag-update ulit ng aking laptop, kaya ganyan. Pandagdag sa alak para grabe naman. Hindi, Love namin yan si Bisdak. And syempre, mainit din ulo niya. Syempre, alam naman tayo mga lalaki ganyan. Pero gusto namin ipakita sa kanilang lahat na kaming banateros, puta, pag mali kami. Pag galit kayo sa amin, putya. Galit ka sa akin! Kiss kita. Ganyan kami. Galit ka sa akin, ha? Anong kinakagalit mo sa akin? Maingay bibig ko? Ka, libre kita hamburger. Boss Dada Burger. Alam mo ba dun sa Waxis? Dalawa kami ni Bisdak ang nagpapataasan ng sales. Sobrang competitive niya ni Bisdak. Sinong pinakamalakas ditong hamburger? Bisdak Burger. Ayan okay na tayo wala nang problema yan That's the end of it. Minsan kailangan lang talaga ganyan. Sabi ko nga sa iyo, yung mga post nga niya hina-heart ko pa nga kasi alam nyo, ang banateros, mapang-asar lang talaga yan. Pag naasar kayo, patay kayo. Pero pag di kayo naasar, di very good. Nakapasa kayo sa exam. Pero pag nainis kayo, putya, tuwan-tuwa kami nun. Kaya ko nga sa iyo, yung mga hinayupak na mga, yung mga basher, tuwan-tuwa ako kasi pag walang basher, ibig sabihin wala kang effect. Pag wala kang basher, ibig sabihin, wala kang bilang. Kita mo, may basher. Di saya-saya. Meron tayong minumura-mura dito, di ba? Balik ngayon tayo kay Baste. Montibon, sorry for. Kasunod ng biglaang pagtanggal sa 35 na PNP personnel sa lungsod ng Davao ay nagpaliwanag ngayon ang PNP sa nasabing issue.
Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang ginawa raw ng pagsibak sa nasabing mga pulis ay para bigyang daan ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagkakapatay ng 7 individual sa ilalim ng isinagawang anti-illegal drugs operation ng Davao LGU noong March 22 hanggang March 26. Ito naman daw ay batay sa pag-aaral at rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service 11. However, in this case po ay yung relief po nitong 35 PNP personnel including the city director po ng Davao City Police Station as well as ng mga station commanders po is based po sa recommendation po ng Regional Internal Affairs Service po ng 11. Kung matatandaan niyo po ay nagkaroon po ng investigation, motu proprio investigation ang Regional IAS po ng 11 that arose doon po sa 7 deaths na naitala po natin mula March 22 to 26 that led the RIAS to conduct its motu proprio investigation. So one of the recommendation po na sinabi po nila ay for the Ay sus, ang dami-daming dami-daming mga magnanakaw sa Pilipinas. Ay, ang ganda ng t-shirt ko. Nakita niyo yung t-shirt ko. Ayan Reef Side. Reef Side. Nakita niyo yan? Sino kamukha? Sino kamukha? Kamukha, no? Alam niyo yung may-ari nito kung sino? Kamukha ko. I-research niyo. Research nyo, sino may-ari nito? Kahawig ko yun, na-sunburn na ako ng konti. Pero basta, wag kang masyadong, basta yung ganito mo, maliit lang yung alon. Ba't ito malalaki? Siguro ito pang mga mahihirap to. Siguro yung sa'yo, maliliit lang yung alon nung sa'yo dito, siguro yun yung mga talagang pamayaman. Bakit pag nagbigay ka nito, yung malalaki, ang pangit, malaki Ganda yung maliit lang, ganun lang. Ganun. Katulad ng suot mo. Babalik ako ng Davao Balik ako ng Davao, gusto ko yung ganun lang, yung maliit lang. Kasi itong malaki parang peki Baka sabihin nila, gustado, sa'yo, laki-laki. Yung kay Bestik, maliit lang yun. Logo lang Yung sa'yo, may pangalan pa. Baka pinatatak mo lang yan. Sabi ni Davawinho, para yan sa mga special child. Oo, gusto ko yung ganun lang, yung maliit lang yung logo rito para pag suot ng ganun. Kita niyo yan? Kita niyo? Kasi yung sa akin may pangalan, yung kay Bogart the Explorer, ganun lang, logo lang din Wala namang ganitong pangalan, baka sabihin nila, peke pa tong suot ko. Sabihin nila, baka pang empleyado to, yung nagtitinda sa store. Sabi dito ni Sari-Sari Things. Kailangan yung maliit lang, yung ganun. Bibili, may Morales t-shirt, bili ko niyan. Yung Morales t-shirt, sikat na sikat yan Oo, di ba? By the way, ba't ba tayo napunta? Nakita ko kasi ang ganda, Ripside bumili kayo nito Si Basti may ari nito para may pang-campaign na siya, pang-campaign fund siya sa 2035. So ito si Madam, sinasabi niya na yan daw ang protocol. Talaga ba? Talaga ba? Parang hindi naman namin naririnig yan sa iba. Parang wala naman kami naririnig na mga hinayupak na mga nawawalang pulis dyan sa natatanggal na mga pulis dyan sa Maynila, sa Quezon City, sa Pasay. Parang wala naman. Ang gulo-gulo sa mga lugar na yan, Madam. Pwede bisitahin nyo yun ang unahin nyo. Kasi yung Davao, maayos naman yan. Gumagana naman dyan sa Davao. Diyos ko naman, si Abanat Bay, pag naging babae, ganito mukha. Ayan mayroon ng site. reefside.com.ph. May komisyon ako dyan. Okay, reefside.com.ph. May komisyon ako dyan. Approve ni Banat ni approve ni ni Baste. Basta pagka umorder kayo dyan, pagka meron kayong binili 5, may holding hands kayo. Baste, pag 10, may beso-beso. Pag 15 binili yung t-shirt, may kiss pero walang dila. Pagka 20, may dila na yan. Sige. Play. Mamaya makikita nyo. Administrative relief po nitong 35 PNP personnel to give. Wala naman po silang kasalanan. Ay magandang opportunity po ito sa ating mga
ang PNP na may plano pala silang alisin. May suit ni Basti dito, yung Davao eh. Wala ba akong ganitong polo shirt, Ma'am Dabawin niya? Ha? Wala ba akong ganyang polo shirt? Walang kasya sa akin siguro, no? Lintik si Basti, nag-close neck pa, oh. Sa pwesto ang mga pulis. Sabi ng alkalde, dapat ay in charge lang. Sabi ni H. Lee sa Boss Dada, how much yung t-shirt eh? 7,000 lang pag sa akin kayo bumili. Sabihin nyo sa akin yung size, 7,000, makakabili kayo niyan. May kasamang beam po na pinahid ni Basti sa kilikili niya pagtapos niya mag-gym. Abi Ana, Boss Dada, gusto ko yung suot mo. 3 small? 3 is, ano ba yan? Small? 3 beses na. Ano yan? Baka sinasabit na lang sa ano yan, ha? Baka sinasabit na yan dun sa may kotse, yung pang-display. Walang hiya naman, Ma'am Abi Ana. Sexy mo naman. Small, 3 beses pa na small. Mga ganito na lang kalaki yun, ma'am. Isang palad na lang yan. Small lang, small. Sige, dalang kita dyan sa Japan, ha? Dalang kita dyan, small. O, ma'am, Dabawin niya, small, 7,000. Ha? 7,000 yan, ha? Gawa mo resibo. Gawa mo resibo. Parang, parang kitchen na yun, triple small. O, gawa mo na resibo, ma'am, 7,000, pero i-remit ko kay Basti, 500 lang. O, ito na. O, yung rib side. O, ito na. O, i-click nyo. Ayan na, ipipin ko dyan sa taas. O, bumili kayo, ha. Putangin na, baka tanong kayo ng tanong. Para kayo yung mga nagsha-shopping dyan sa may Farmers Plaza. Magkano to? Puro kayo magkano to. Di naman kayo bumibili. May option daw ba, boss, na taga-suot ng mga nalalaglag na panty si Baste pag 50 binili mo? Pero pag bumili ka ng mga 500, aba, aanakan ka na niyan. 3 small. Nagets ko na, 3 small. Sige, iba-ibang kulay. Red, white, and blue para bandila ng Pilipinas. Ano nyo dyan, ha? Doon sa taas, yun, I-click nyo na yun. Paano pag sa abroad? Bilhin nyo na ngayon, bayad na kayo sa akin, tatabi ko, pag uwi nyo, bibigay ko. Alam mo, Esme, taksil ka. Taksil ka si Basti, pag-iipunan mo pa. Walang hiya, taksil ka. Akala ko pa naman, ang crush mo dito si Bright Naria. Sige. Yun nga si Basti, nakaano lang siya dito eh. But anyway, yung nagagalit nga siya, sabi nga niya, parang na tayong mga bata. Kung maniniwala tayo pare-parehas na itong pagtatanggal nila sa pulis na mga 35 na yan, tanga na imposible, pipito yung namatay, 35 yung tinanggal. Ano yun? Yung 7 yun? Yung 35 bumaril doon? Diba? Ilan ba ang tama ng bala niyan? 700? Yun ang problema dyan. Kaya nga sabi nga ni Baste, nek-nek ninyo. Kaya I need to hear, kasi narinig ko na yung sinabi ng PNP, but I also need to hear from the President and the DILG. Why? Why are you trying to stop the war on drugs? These people, I trust these people, and these people is working for Davao for the longest time, and Davao is the safest city in the Philippines. So why we are considering that we are surrounded by yung mga rural Muslim provinces, ang aming probinsya ay nananatiling safe. Alam naman natin sa Mindanao may mga napakaraming entities diyan, hindi ba? Pero yung pong Davao ay actually zero insurgents diyan sa Japan. Diyan sa Davao, zero insurgents. Ibig sabihin, walang rebelde diyan. Walang rebelde sa Davao City, na itabuhin na nila lahat ng rebelde diyan. Nabago na nila ang buhay ng lahat ng mga rebelde diyan at matitino ang buhay ng mga tao diyan. Bakit nyo kailangang pakialaman
yung probinsya na maayos naman for the longest time yung pagpapatakbo. Yan ang problema natin. Kaya yun yung sinasabi ni Basti na hindi ako naniniwala na ito ay hindi politically motivated. Meron kayong gustong gawin dito pero wag kayong mag-alala. Nakaabang lang kami dyan. Siguraduhin nyo lang na this time yung mga gagawin ninyo is swak sa banga dahil baka tandaan ninyo, baka maunahan kayo dyan. Di ba? So yun yung sinasabi ni Basti dito. Kaya aabangan natin to mga bossing kasi isang nakikita natin dito is yung issue nila kay Kibuloy dahil hindi pa po nila nahuhuli. Pangalawa, baka yung ICC, baka biglaan na lang tayong sumulpot yung ICC. Tapos biglang andyan na, nakikipag-cooperate na pala yung mga pulis. Tapos since bago yung mga pulis dito, hindi nila kilala si PRD. Pero tandaan nyo, yung mga pumalit na pulis, 35 kayo Pucha, tandaan nyo, pinataas ni PRD ang mga sweldo nyo. Hindi nyo yun utang na loob sa kanya. Pero ang ibig ko lang sabihin is, mahal kayo ni PRRD, kaya sana mahalin nyo din siya. Hindi ba, Val? Nakita mo yung mga design nung t-shirt? Pag sinuot nyo yan, kahit maarawan kayo, hindi kayo babaho. Alam nyo ba si Basti, 3 araw hindi naliligo yan? Pero pag inamoy mo, ang bango-bango pa rin. Kasi yung t-shirt na yan, itong t-shirt na to, meron niyang built-in yung ginamit nila dyang mga hibla para mabuo itong t-shirt na to. Gawain sa sampagita. Kaya yan. Uuwi pa naman yung Ma'am Sheila ko. Naku, kailangan ko rin mabilan ng reef side yan. Mas maganda pa to kaysa sa mga True Religion. Kahit mahulog ka sa kanal, ang problema lang talaga dito, kahit mahulog ka sa kanal, hindi nababasa yan kasi pinaglihi. Pinaglihi? Gawa meron din silang isang brand ng t-shirt na gawa naman sa dahon ng gabi. Yun? Kahit umulan, pag suot mo yon, yung mga tubig nalalaglag lang na ganun. Ang tawag doon, gabi shirt. Gabi. As in, parang yung, di ba, yung gabi, pinaglalaroan natin ng bata tayo, lalagyan natin ng tubig yun, gaganong-ganon natin yun kasi yung tubig, di ba, nandun lang siya, bilog lang. Ganun yun. Yung mga t-shirt ni Basti, may mga ganyan. Order ako 3. Bigay mo sa bet ka. Sino bet ka mo dito? Randel. Yun dun sa Espacol? Walang yan, di ko kilala yun. Hindi, totoo yun. Siya talaga itong mga babae, pagdating kay Basti, baka lagyan ng antik yan nung nagtitinda. May crush pa naman kay Basti yung tindera dyan. Baka mamaya lagyan ng mga antik, lagyan ng mga anay yan. Pagdating sa bahay nyo, baka magkaroon pa ng mga peste dyan. Sabi nito, ikaw na lang umorder, tas bibili kami, nek nyo. Alam ko na yan, wag nyo na akong budulin. Andiyan na yung link, mag-order kayo dyan. Bubudulin nyo pa ako, boss Dada, order ka, 5 ako nung singilan na, puta magkakaaway na. Asan na yun? May 5 ka ditong t-shirt. Wala na, naka-block ka na. Kaya kunin nyo akong sales stalker. Kaya nga nag-a-apply ako dito kay Ma'am Abiana. Kasi si Ma'am Abiana meron siyang resto bar, meron siyang samgyup salamat, at saka meron siyang beer house. Meron siyang mga restaurant. Sabi ko, ako na ma'am, ako na magse-serve diyan. Sabi niya, wag na mag-serve dito, baka malakas ka kumain. Maraming ganyan Order ako 5, order ako 10, order ako ganito. Ikaw na mo, order ka ng order Chaya, sinisingil ka na nung pinagbilan mo, sisingilin mo rin. Saan yung order? Ito na yung order mo, tagal na nito, 3 months na. Nasasabihin pa sa'yo, ano ka ba naman, minamadali mo ko. Ewan ko nga, nanay morning joy.
Alam mo, kanina, nung live namin ni Admar, 2 oras yun, bitin pa. Hindi nga nakabasa si Admar ng comment. Dahil ang daldal nung co-host niya, tapos balateros pa, tapos eto na naman. Diyos ko po. Patanong naman sa Masbate. Nag-try ang maisog. Sige, tanong natin ha. Tanong natin kung ilang truck naman ang igagarahe dyan. Ito rin, order ako, Boss Dada, medium size. Pwede, buy one, take 4. Puta, tingnan mo naman, pepestihin ng negosyo talaga no? Mura yung tag 700, 7,000 yan. Sa akin kayo magbabayad. Oo, hindi 700 yan. Hindi, mura nga yan, mura. Oo, mura nga yan. Mura yung t-shirt na yan. Pangmasa yan eh. Oo, pangmasa. Oo, kaya yan. Para na tayong Para na tayo si Rosmar Naging na tayo online shopping dibs nyo na to, sa inyo na to. Ito mura lang to. Hindi pa yata sila nagsiship eh. Pero pwede naman yan. Ipapaship na lang nila sa Lazada o basta mag-message kayo dyan kasi sure ako. Siniship na. Alam ko huli silang nag-ship sa sa Jupiter. Walang pang babae. Bumili ka ng maliit, pang babae na yan, paytots. Yan na, mga hardcore surfing kasi yan. Kung alam mo parang yan yung mga quicksilver. Ayan, pamain, 50. Oy, grabe kayo last design, 1, 2, 3. Gina to Gina. Ito, iPhone 14, iPhone 15. Basag lang yung lens lang yan. Ano lang yan? Screen protector lang yan. May picture ko pa yan. Pag binili nyo to, may mga kasama ng fingerprints. May mga kasama ng fingerprints at saka merong kanin dun sa may ilalim kasi kanina nadikit ito eh. Walang hiya naman talaga. Wala na nangyari talaga dito sa live natin. Puros katarantaduhan na yun. Pero at least, di ba, naging maganda yung live natin ngayon kasi naging natin si Bisdak, nakausap na natin, di ba? Finally. Di ba? At least, tapos na ang problema. Binigyan lang natin ng 1 araw, 2 araw na topic, yung mga longest na mga